tingin niyo sir na nasa baba lang yung kumikita or pati yung mga nasa central ng BIR may Well, nakukuha? sa nangyayari ngayon, parang across all agencies, parang umaabot sa taas di ba? So, ang alam ko hanggang RD level, yung kung meron mang remittance sa taas, yan ang hindi natin alam pa. No? Pero ang naririnig ko sa mga businessmen hanggang regional director level, yun yung mga talagang examiners, yun yung mga kumakausap sa mga negosyante. Pero sa tingin nyo, isolated or rampant itong ganito? Sa naririnig ko, mukhang rampant Kasi hindi lang 5, 10. Dami ko nang nakausap na businessmen. Yung random, no? Na in socials, biglang magsasalita sila ng gano'n. So, ibig sabihin, gano'n ka talabak, gano'n kalala. Kasi for them to bring it up, even in social functions, ibig sabihin, talagang marami ang napeperwisyo na. Sa mga nakausap ni sir, magkano rin yung pinakamalaking score sa kanila? Binabalikan yung iba Iba, pag yung ilang taon, maabot na ilang daang milyon Milyon, daang milyon. Pero yung assessment, no? Over the gross, billion. So, yung corresponding siguro nun. No? Kasi pag babalikan mo yung ilang taon, malaki-laki yun. So, yun lang naman. Hindi naman specifics, pero medyo malaki daw. Kasi hindi naman siguro sila angal sa atin kung hindi sila sasaktan And they claim that, we are supportive of government administration. We pay our taxes, no? Kaya lang, wag naman yung sa ganung paraan na kahit na na-clear na noon, babalikan pa sila. Nawawala yung confidence sa gobyerno. Hundreds of millions sa isang negosyante na. Siguro millions. Pero yung gross nila, umaabot ng billion daw. Kasi nga, nagtitrace back sila kung ilang taon yun. So, yung equivalent siguro nun, yung gross nun. Ang malungkot doon ako nalulungkot 70% yung baliktad 70% yung nawawala. 30% lang ang pinapasok. Kaya that explains yung target na 6 billion for all of these efforts, naging 2 billion na lang. Sir, kasi sa PR ng BIR, nai-hit or nalalagpasan pa nila yung target nila sa collection. And kung sa tingin nyo kung wala itong modus na to, sir, mas mataas pa yung collection na dapat ng BIR? Definitely, doon lang sa kanilang dito sa LOA lang. As I mentioned, dapat mas malaki yung target nila and they were only able to get about 1/3 of the target. Kasi nga, mas malaki yung binulsa kaysa sa pinasa sa gobyerno. Sir, ito po ba, ginagawa nila yung modus right after yung collection period po? Sigurado may quota rin yun, di ba? I think during the collection, din naman sila umiikot di ba? Before the collection and and during the collection. Senator, kailangan kaya na i-lifestyle check yung mga regional directors and examiners? I think lahat buong gobyerno kailangan mag-lifestyle check naririnig mo, nagpa-golf-golf na lang iba dyan. Gagara ng relo, gagara ng pananamit, sasakyan, di ba? Doon pala makikita mo talo-talo pa kami. Specific sir sa BIR kailangan ito. Specific sa BIR I think kailangan lahat po. ay nasa naman yun I think pag nasa gobyerno ka dapat nandun yung ating ethics, code of ethics na dapat modest lifestyle Kaya lang it has become so siguro leadership by example, nakikita iba extravagant, di ba? Bakit sila lang? Di kami rin. Di ba? Kita-kita naman yung diferensya ng lifestyle ng iba. Ibang government officials din. Ganun lang, gaya-gaya lang din yan. No, kung nakikita ang simple yung iba, siyempre, sino ba naman yung magiging magarbo ang lifestyle? Sir, ano kayo nakakita nyo na paraan para ma-address, para maiwasan ang pag-abuso sa pag-iisip? Well, I think, let's give the chance to the new BIR commissioner to institute reforms. Sabi ko dapat maglagay siya ng consistent policies, no, na talagang halimbawa kung na-clear na yung mga nakaraang taon, hindi na dapat balikan yon. Kasi parang it's a form of harassment na tapos na. Meron kang agam-agam kung negosyante ka. Negosyante rin ako, syempre. Dati, di ba, parang kung ganun, ang hirap, nangangamba ka lagi. So,
we don't mind na yung collection effort i-double, no, yung kanilang efforts ay we support that, pero wag naman abusuhin. Kailangan lang na magkaroon siguro ng consistent policy on the issuance of and implementation of the letters of authority, that it would not be abused and again be weaponized for corruption. Assurance lang natin na makahabol natin yung mga involved dito considering napaka-busy na yun sa Coast Guard Patrol. Baka magkanya-kanyang labasan na rin. Ay, yun ang sakit na nga. But, you know, itong ghost projects, flood control, I think investigations are ongoing. Cases are being filed already left and right. Hindi tayo dapat mastall, no? Sabi ko nga ako kasi solution finder ako no? While of course, we demand accountability, dapat talaga may managot sa mga salary na ito, but we have to move forward as well. Kung ano yung dapat natin gawin, na dapat, meron naman tayong mga bagay na dapat gawin na something to look forward to for foreign investments, local businessmen, na may ginagawa tayo. Kahit na meron tayong problema dito sa corruption, sa floodgate scandal, ang concern ko rito yung our stock exchange, foreign investments, naglalabasan, all-time low na yung stock exchange natin. We have to show something positive in spite of this scandal that we are facing. Pakita natin na those who are really guilty should be held accountable, but at the same time, meron tayo dapat mga positive na ginagawa tulad sa BIR, reforms, maging consistent tayo para naman magkaroon ng we can bring up trust and confidence in government, no? Dapat maging malinis, the reforms being instituted DPWH, BIR and others is very important in restoring investor confidence. Si Jet, yung aking partner sa Philip pag-promote ng Philippine Motorcycle Tourism. She has parang 3 million. I mean, that's big for someone like her. Naubos na savings ng bata, naawa ko Pero can you name a company or a business? I don't, hindi na lang. I don't think they would want that. Baka balikan sila. Mall, fast food chain ba ito? Basta business na lang. They're manufacturing, they're in manufacturing, they're in retail, marami. Different kinds. Sir, kung magkaroon ng hearing ang Blue Ribbon nga po regarding this, should Lumagi, isasuggest nyo ba na imbitahan si Lumagi? Probably to clear his side or to air his side, it will be wise for him to go, whether he took action or not. So, mahirap naman kasing pagbintangan siya, no? I think it should come from him, whether he took action or not, upon hearing all of these issues or complaints about the LOAs from different businessmen. So yung mga nagreklamo, in-identify nila mismo yung mga BIR involved? Hindi naman, basta sinasabi lang nila, general. Kasi usually I get to meet itong mga business mas mga socials lang So quick, small talk lang. Pero in those small talk, babanggit, ang daming nagbanggit talaga. So ibig sabihin, talamak. Kalat talaga, no? That's sa aking recall, no? Sa aking mga encounters with some of them in different functions. Ito past 2 years. Meron ding recent. Yes, bago natin. Kaya nga I was really forced to bring it up sino ba namang maglalakas sa loob labanan ng BIR? Lahat takot di ba? Lahat takot sa BIR kaya lang, I had to bring it up because when the Europe, sabi ko nga sa inyo, ito'y EU ambassador na chambers na ang nagko-complain, ay ibang usapan na to, hindi lang local businessmen. So, I just had to bring it up during the DBCC budget hearing. Sir, hindi ba tayo mahirapan sa pag-push ng kaso kung lahat sila natatakot tumarap to West We'll see, tignan natin. Sana mayroong maglakas loob. Kaya lang, gaya na sinabi ko, yun ang challenge talaga kung mapapayag sila. Lahat na takot sa BIR Di ba? Natural, kahit ako takot sa kanila Kaya lang. Pero sir, kung i-assure ni BBM kung yung protection nila, tingin mo makakatulong na may mga lalantad talaga. Sana. Pero knowing businessmen, how they behave, I was also in business.
Talaga lahat kami, ang kinakatakutan namin, BIR. So, I hope may maglakas na loob. Pero knowing how businessmen think, babalikan tayo niyan. Yun, sigurado. But we'll see. Tingnan natin. Sir, pwede bang parang extreme or silly? Pwede din ba sila pag-suotin ng body cam? Kaya yung ginagawa? Pwede yan, pwedeng ganun. Para lahat ng nag-inspector, even the fire, sa Bureau of Fire na akong nagdi-defend with the LG, they will now be required to, yung mga fire inspectors, will now be required to wear body cams para hindi na sila nangaharas ng mga local businessmen na nagbebenta ng fire extinguisher, ng alarm, naghanap ng dahil meron silang body-worn camera. So probably BIR can institute that reforms requiring all their examiners to wear body cameras. Hi. Sen, good afternoon po. Sa information po kasi ni Senator Erwin, sabi po niya matagal na daw po existing itong LOA money-making scheme sa BIR pero nag-exacerbate daw po noong 2024. Any information on this po? And bakit po kaya noong 2024 nag-exacerbate? Parang itong 2020, from 2022-23, itong 24-25, parang lahat lumarga eh. Magmula DPWH, kina Bryce Hernandez at lahat, sumagad, naging very extravagant, naging very blatant, parang wala nang nahiya. Siguro sunod-sunuran lang yan. Pero wala po BIR din, ganun. Bakit kayo lang? Di kami rin. Parang ganun siguro. Kaya, I think itong last 2 years, as I mentioned earlier, dito ko nakakarinig ng complaints na dito talaga sumagad lahat. Pero wala naman pong significant event, Senator, na nag-trigger para mag-exacerbate po itong ganitong corruption. Tingin ko naggayahan na. It takes leadership by example. Sabi ko nga sa inyo, kung nakikita yung ibang leader extravagant, di kami rin. Di ba? In fairness, hindi sa pag-aano na I'm glad na nagtutuloy-tuloy nitong floodgate filing of cases, no? Pati yung mga, sabi ng ombudsman, pati yung mga contractor, kung saan nagsimula lahat ng scheme na ito, sinisimula na rin yung lifestyle. Titignan nyo naman dito yung lifestyle eh. Di ba? Malayong malayo. Di ba? Ano lang yan? Hawa-hawa, ika nga siguro, kung nakikita doon sa iba, sa mga higher officials na ganun ang lifestyle, pwede rin pala sila. So, itong past 2 years was really blatant and really talaga. Kumbaga, lumala talaga yung show of extravagance and lifestyle. So, magiging challenge yan sa bagong BIR commissioners? Yes, it will be a big challenge, but I must commend him for taking action right away kahit na bago pa lang. Pinakinggan niya po yung mga complaint, no? That was brought on the floor. So, di ba dito, sir, kay BDF na resolve ba yan? Sina? Challenge kay Presidente na resolve yung corruption from the next stage. Yun na nga, as I mentioned earlier, we need to show something. Last 2 years na lang. Itong floodgate scandal has really damaged, no? Sayang yung momentum ng administrasyon. But hopefully, itong past 2 years talagang drastic change, rapid, itong mga drastic reforms, kailangan talaga umaksyon. Pakita talaga yung mga policies from the PWH, yung paglilinis, na reforma, ipakita sa BIR so that yung trust and confidence of the people, lalo-lalo na yung mga investors, kailangan yun ang unang bumalik eh. Pag bumalik yung tiwala ng investors, yung trust and confidence, no, show transparency, show the reforms that are being instituted, maaaring maibalik ka agad. Pero it will not be easy, no? Medyo na to. I would say itong next 2 years will be limping mode na siguro, pero unless otherwise the reforms are instituted as soon as possible at mapakita.